aircon, yung thermostat, mahina. Ano pa? Yung aircon po. Aircon? Oo, yung thermostat lang. Babaan mo ng konti. Yan. Okay. Praise God, isang mapagpalang umaga sa mga kapatid. Amen. Tulog pa. Amen. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Amen. Ay, may handa na makinig sa tayo ng Panginoon. Okay, bago tayo mag-umpisa, tayo mawag sa Panginoon. Pangunahan ng ating kapatid na si Brother Eric. Amen. Magandang umaga muli at tayo awit para sa Panginoon at tayo lahat. Amen. Awitin mo natin, Honey in the Rock. Amen. First one, ready. Oh my brother, know you know the Savior who is wondrous, kind and true. He's the rock of your salvation. There's honey in the rock for you. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Have you tasted that the Lord is gracious? Do you walk in the way that's new? Have you drunk from the living fountain? There's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Though you pray unto God the Father, what will thou have me to do? Never fear, He will surely answer. There's honey in the rock for you. Amen. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Then go out to the streets and byways. There's a way to the middle view. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Last verse, amen. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Amen. Next song, I am thine, O Lord. Amen. First one, ready. I am thine, O Lord. I have heard thy voice and told thy love to me. Amen. But I long to rise in the arms of faith and be closer down to thee. Draw me nearer, draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the precious bleeding Son. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died.
till I rest with spirit indeed. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to that cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to that precious bleeding side. Amen. 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 Salamat sa Panginoon at tayo po yung nagago sa ating bahay panambahan. Patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. At sa ating mga sa FB Live, kumusta mo kayo mga kapatid? Sana po patuloy kayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy na makinig sa ating Friday School. Amen. Okay, huwag natin patagalin. Tawag natin ang Pastor Ares. Amen, Brad. To God be the glory. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyong presensya sa araw na ito. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon. Dinako niyo po kaming muli in this place in order to study thy words, to learn it, and to apply them in our lives. We thank you, God, for the guidance, and we ask the Holy Spirit to guide us all throughout this day and help us to understand thy words and protect this place always and bless us. And all these things we thank you and we pray in the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Good morning mga kapatid. Sa aming mga nanonood sa ating FB Live, good morning. At sa araw nito, we will study about still we are in the study of the Bible called bibliology. And today, ang pag-aralan naman natin, continuity of our study last week about the testimony of Christ Himself and the inspiration of the Old Testament. Si Jesucristo mismo, kung anong sinabi niya when He cited the words in the Scripture in the Old Testament, of course, it is the same as how He inspired the words of God, that the words of God are true. Okay? That His words are true. Yung totoo, no error. Okay? And we cannot be able to say and we cannot be able to debate them that the words of God or the Bible or the oracle kung tawagin, or the testimony of the Lord, the precept, the law, the judgment of the Lord, or the words of the Lord, the Bible, the book, are just a plain writings of man. Hindi po ganon. Remember that God uses man or men to write His words. Amen? Hindi naman po pwede na ang Diyos ang susulat na lamang. Okay? May mga instances that God Himself wrote the words of God or His words or His law during the time of Moses in the Mount Sinai, and also during the event took place yung king in the Midian, yung sino ba yung nasa Book of Daniel, hari, si King Belshazzar, o basta maganon, no? Okay? So mga kapatid, the testimony of Christ to the inspiration of the Old Testament. Okay, si Jesus Christ Himself, sinabi niyan, kinote niya yan, no? At ang unang example natin, when God tempted by the accuser or the devil or Satan himself during his 40 days and 40 nights fasting in the wilderness after he was baptized by John the Baptist, he was tempted by the tempter. And alam nyo, si Satanas ay talagang perfect din po yan pagka lumapit sa inyo.
lalapit po yan sa inyo sa panahon na kailangan mo talaga ang isang bagay. Katulad na ni Kristo, gutom na gutom siya, so papasok siya doon para i-tempt si Jesus Christ. But alam ninyo mga kapatid, how you are going to defend yourself against evil is that you must have to be able to quote the Bible. Okay? Katulad ni Kristo, he quoted the Bible pangontra doon sa atake ni Satan. Yan ang pinaka-the best eh. Okay? Because the Word of God is quick and powerful. Remember that. Okay? So, when evil or during the trying time of your life, always quote the Bible or quote the Word of God as your defense. Okay? As your defense against evil. Lagi niyong tandaan yan. Ganyan dapat ang ginagawa natin. Like Jesus Christ, when he was tempted by the tempter, then immediately he quoted what the words of God, or what is his words, in the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 3. That he said, nagutom man siya, sabi ni Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Di ba? Hindi naman tayo nabubuhay talaga sa tinapay lamang. In fact, ang salita mismo ng Diyos ang talagang magbigay strength sa iyo. Okay? Kalakasan sa iyo. May balance yan eh. Di ba? Sadly, ang mga tao sa panahon ngayon ay mas mabigat pa ang physical na pangailangan kaysa spiritual na pangailangan. Tama ho ba? Okay? So yan ang mas yung pangit tingnan. Mas mahalaga dapat yung mas malalim kasalita ng Panginoon kasi ang mga physical na pangailangan mo, follow lamang yan eh. Remember the word of God. He said, Jesus Christ said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In Matthew chapter 6 verse 33. Tama ho ba? Okay? So sunod na lang yan eh, mga bagay na yan, yung mga, kahit hindi mo nga hinihingi eh. Okay? So, Jesus Christ quoted the Old Testament talking about the Word of God, that a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tama ho ba? Amen? Amen. So he quoted it bilang inspirasyon sa kanyang salita. Amen? And it is in Deuteronomy chapter 8 verse 3. Okay? And now, number 2, Jesus Christ verified the Genesis account of creation. When he verified the accounts of the creation in the book of Genesis chapter 2, after he created all those things, the earth, the heaven, the creatures, okay, the trees, and then the seas, and the fowls of the air, and the creature in the water. After that, he created man. Okay? Ang tao ang pinaka-last na create ng Diyos. At sa anong araw yon? Sa pagkaalam ninyo? Anong araw yon? In what days? In what day, ha? In first day, second day, third day, fourth day, fifth day, or what? In the 6 days. In the 6 days. Alright? Because on the 7th day, God rested and made the 7th day holy for Him. Amen? So, in this particular account, in the Old Testament, Jesus Christ verified. He verified, bini-verify niya na totoo yun. In the Old Testament about creation, when He talked about marriage. Okay? Sa lahat ng creation niya, marriage ang in-example niya. That it is true. Okay? That the man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Cleave unto his wife means sasama. Mag-dwell with his wife. Cleave means to dwell, to reside. Okay? And they become twain. Okay? Ano sabi dyan? And he said, for this cause shall a man leave his father and mother and shall cleave to his wife. And they twain, yung dalawa, shall be one flesh. Alright? One flesh. Ang lalaki at babae, pag pumatong yan sa babae, okay, talking about reality, they are one flesh. In essence. Tama ho ba? Alam naman may pumatong dyan, nagkahiwalay pa rin. Di ba?
Pag once na magdikit yung dalawang nilalang, lalaki at babae, it is in one flesh. Kaya dapat undefiled yan. Walang pakikiapi dapat. Bakit? Pag mayroong ganong essence, mga kapatid, God considered it, that kind of system of God, that kind of the law of God, between husband and wife lang po yan. Okay? Alright? Because it symbolizes our relationship unto God. Tama ho ba? Kaya doon sa panulat ni Apostle Paul, pagka ikaw nakisiping or nakikiapi doon sa hindi mo asawa, you make yourself a harlot. Harlot, why? Because hindi naman, there is no binding law na nagsasabi na asawa mo yan eh. Tama ba? Alright? Ganon po yun. Oh. And then, Jesus Christ verified it. And sadly, in the New Testament, sinabi rin ni Hesus Kristo, na actually yung marriage na yan, dinudumihan lang din ng mga Hudyo eh. Bakit? Ang mga Hudyo eh, talagang kung maka-divorce sa mga asawa nila, eh wagas na wagas din eh. Which is ayaw ng Diyos yung divorce. Yung annulment ba sa Pilipinas. Yung paghiwalay, ayaw ng Diyos yan. Okay? Yan ang design ng Panginoon. Buhay pa yung asawa mo eh. Dapat patay mo na yan. Doon sa book of 1 Corinthians chapter 7 verse 39, the wife is bound by the law of marriage as long as her husband liveth. Okay? Pag buhay mo yung asawa, you are bound by the law of marriage. Okay? Kaya ang Diyos hindi naniniwala dyan pagdating sa divorcement or annulment. And so is our belief. Okay? That is God's standard. Pagdating sa ganyan. Okay? Now, agree ho ba kayo? Amen. Okay? Okay, sabihin niyo lang pag hindi kayo agree ha. Magalit na kayo sa Biblia. Ano, Biblia yan eh. Sabi dyan. Okay? Alam niyo, yung mga ibang tao na mga sumusuway sa salita ng Panginoon, ang ginagawa nila, gina-justify nila ang mga sarili nila. Alam niyo yan? Yan, alam mo, di ba? Ganun naman eh. Justify nila ang sarili nila. Ako po. Oh. Next. Number 3. Jesus accepted the account of flood. Alam naman natin during the time of Noah, okay, Noah is the first architect, the first engineer, written in the when he built an ark according to what is God's plan. Okay? At anong sukat? Di ba? By the way, ano ba yung kahoy na ginamit ni Noah? What kind of tree was that? Na ginamit niya? Ha? Fig tree. Okay. Is that trivia? Di ba? Gopher wood. Gopher wood. Okay. Gopher wood yan. Ginamit niya. Okay? Alam mo, cedar. Ang fig tree, mga kapatid, it symbolizes Israel. Alright? Fig tree symbolizes Israel. Okay? Huwag niyo kalimutan. Kaya nga nagagalit siya. Ito, napakayabong pero walang bunga. That's right. Pinapatungkulan ng mga Israel, kayo, napakayabong niyo, wala kayong bunga eh. Di ba? Ganun yan. Mula ngayon, hindi ka na magbubunga, malalaya ka. Kasi gusto ng Diyos kasi ganahan siya eh. Pagdating niya, gutom ako eh. Mayroon siya mapipitas, kakain siya. Di ba? Sabi ng Panginoon, bring forth fruit that meet for repentance. If a tree without a fruit, pag na sabihin ng Panginoon, ano gamit ng kahoy na yan, ano gamit ng punong yan? Wala man lang. Wala prutas. Di ba? It talks about Israel. Okay. So now, about the accounts of the flood, Jesus Christ accepted the account. Tinanggap na yan. Account of the flood, that it was true. At ang pinapatungkulan niya, that kasi dyan sa Matthew chapter 24, ito po yung account na kaharap niya yung mga disipulo niya, at ang mga disipulo niya nagtanong, Lord, kailan ho ba talaga kayo babalik? Di ba? Kasi sabi niya, babalik siya eh. Itong mga sinyales.
kung ano ang karakter or ang mga ugali ng mga tao noon sa panahon ni Noe na walang mga pakialam sa salita ng Panginoon, so also sa panahon natin ngayon, which is true. Tama ho ba? Di ba ang mga tao sa panahon ngayon, walang pakialam? Okay? Kung konti lang ang makikinig sa salita ng Panginoon, mas gusto nilang convenience. Di ba? Mas gusto ng mga tao conveniente pagdating sa panahon ngayon. Ayaw nila na maghirap, ayaw nilang magpunta sa iglesia. Bakit? Kasi tatamaan sila sa ginagawa nilang kasalanan, ganun. Masasaktan sila, may mga ganon. Tama ho ba? Di ba ganon? Tapos pag tinuruan mo ng kaligtasan, ayaw-ayaw pa. Yung mga ganon. Oo. Oh, ang gusto nila yung buhay lang nila, ganun. Ganun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kung ano ugali the days of Noah, ganun din sa panahon ngayon, malapit nang bumalik ang Diyos. Kapatid. Okay? Ganun ang Jesus Christ accepted that fact. Okay? Oh, alam ni Jesucristo yan. Nag-aral ba siya ng salita ng Panginoon niya? Hindi naman eh. Alam niya because He existed in the Old Testament. Okay? Ganun yun. Alright. Next. Number 4. Jesus believed the story of Sodom and Gomorrah. Okay, tama yan. Kailan to nangyaring Sodom and Gomorrah? Nangyari po ito during Abraham and Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Ang tatay ni Lot ay si sino bang tatay ni Lot? Sino tatay ni Lot? Sino tatay ni Lot? Kalimutan ko na. Nandito sa dila ko eh. Dulong dila ko eh. Letter H. Oh. Si Haran. Okay? Alright? Okay? Pamangkin ni Abraham si Lot. Okay. Pagdating doon sa Canaan land, itong dalawa, hindi magkamayaw ito yung mga herdsmen nila eh. Kasi dumami sila eh. Dumami yung mga herdsmen. Okay. Dumami yung mga ano pa nila, herds. Okay? Yung mga cattle nila, dumami. Okay. Hindi tayo magkamayaw. Talagang marami. Dumami tayo eh. So, ang gawin na lang natin, pipili tayo para maghiwalay tayo. Pipili tayo. Ikaw dyan, or ako dito, ganito, ganyan. Ito si Lot, ang pinili naman niya, towards the city plain of Jordan. Okay? Na kung saan ang tawag doon sa lugar na yan, Sodom and Gomorrah. Jordan na yan ngayon ba? Oh. Okay? O, ano nangyari? When the angel of the Lord visited him, okay? Ang Diyos pwedeng magpakita yan through angel. God, nagpakita kay Abram. Oh. At sabi ng Panginoon, the wickedness of man. Oh, ganito, ganyan. Nakarating na sa akin eh. And he's looking toward the Sodom and Gomorrah. Oh. Ngayon, para mapatunayan talaga ng kasamaan, ang wickedness ng tao ay talagang sukdulan na. Okay? Nung pumunta siya doon sa bahay ni Lot, kasi si Lot, unang-una, nasa ano pa lang, labas ng Sodom eh. Sunod, nasa gate na siya eh. Kalaunan, nasa loob na siya eh. Oh. At nung nasa loob na siya, sabi ng angel sa kanya, Lot, prepare yourself. Yung mga anak mo, may mga anak ka pa ba dito ng iba? Mga lalaki. Yung ibang mga lalaking anak niya ayaw makinig eh. Yung babaeng mga anak ni Lot ang nakikinig sa kanya eh. Sige. Pati asawa mo, labas na tayo. Bakit? Gugunawin to ng Diyos eh. Pauulanan to ng apoy. Okay? At ang masaklap pa, nung malaman siguro ng mga taga Sodom and Gomorrah, nung malaman na nila na may mapugi doon, mga gwapo. Kasi yung mga angel, mga kapatid, may mga itsura. At saka mga malalaking tao yan. There were giants married doon sa mga daughters of men. Remember that. Kaya may mga malaking tao. Ang gwapo. Nang makita ng mga Sodomites. Sodomites means Sodom and Gomorrah. Yun ang ibig sabihin yan. Gusto nila, kapwa nila. Libo, lalaki, kapwa lalaking gusto niya. Kaya sabi ng taga Sodom and Gomorrah, Lot, saan na yung mga bisita mo that we knew them? I knew them
na salita, mga kapatid, they must have a sexual intercourse with them. Okay? You see how wickedness before the Lord these people are. Di ba? Kaya paulan na ng apoy. Okay? Huwag kayong magalit pagka meron kayong mga meron kayong mga pinsan o mga ng mga lesbian at saka mga bading. Palalahanin niyo lang. Huwag kayong magalit sa kanila. Pero sabihin niyo lang, alam niyo ba na dahil sa ganyang gawain, ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Di ba? That is fact. Biblical yan. So ano nangyari? Likewise also as it was in the days of Lot, they did eat and drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Where is going to the church? Where is studying the Word of God? Where is inquiring unto the Lord of God? Unto the Word of God? Saan dyan? Wala. Saan ang Urim ang Tumim? Kanina, parang bulang kristal yan ng mga pare ng unang panahon Mag-inquire sila because the presence of God is in there. Because God taught them na talagang sa Urim and Tumim na ito symbolizes the guidance of God. Okay? Ganon. Ano ginawa ng mga tao? Ano sabi dyan? Parang kay Noe lang din. Eating, drinking, bintahan, binta doon, bilihan, ganito, ganyan. Yan lang. Business as usual. Business for themselves. Where is the business of God? Di ba? They planted, they built it. Yun lang. Paayos ng bahay, paggawa ng bahay, paggawa ng kung ano-ano, build dito, build doon. Where is building the church? Wala. Di ba? Alam niyo ba ang purpose ng lahat ng bagay dito sa lupa? Anong purpose ng lahat ng bagay dito sa lupa sa pagkaalam niyo? Anong purpose? What's the purpose of the all creations on earth? Anong purpose niya? You, tayo, sila, mga nilalang dyan, mga kahoy, everything. For the? For what, Brad? Ano? Kung human being lang, pastor. Lahat na. Anong purpose? Worship kay God, kung human being. Worship. Yan ang tinatawag na for the glory of God. Okay? Yan ang purpose sa lahat ng bagay dito sa mundo. To glorify God. Alam naman akong creator, mag-create ako ng isang bagay dyan, tapos iba ang i-glorify niya. Di ba masakit sa akin yan? Di ba? Walang utang na loob, ang ibig sabihin, there is no credit inside. Credit inside. Di ba? Kasi nilalang ng Diyos ang bagay niyan. Isaiah chapter 43 verse 7. When Jesus Christ, when the Lord, even nasa sinapupunan man kanang ina ang batang yan, dapat for the glory of God. Yon talaga. And doon sa book of Colossians chapter 1, everything are for Him, for His glory. Tama? Everything. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay para sa kalwatian ng Panginoon. Sadly nga lang ginamit sa hindi mabuting paraan. Tama mo ba? So Jesus Christ, He, ano sabi dyan? In verse 29, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Destroyed the Sodomites and the Sodom and Gomorrah. The inhabitants there. Why? Because their wickedness, yung kasamaan nila ay nakarating sa Panginoon. At ito namang asawa ni Lot, siguro may pautang yun doon sa tingin ko lumingon siya. You see the salvation of God? Ang salvation ng Panginoon, hawak. Hawak dito. Hawak. Grabe, tingnan. Hawak sa kamay. Tingnan yung salvation ng Panginoon. Walang lumingon. Walang lumingon. Bakit sinabi ng Diyos na walang lumingon? That was a test of their faith. Anong ginawa ng asawa ni Lot?
walang pananampalataya, kaya lumingon. Opposite sa sinabi ng Diyos. Walang lumingon ha. Pag sinabi mong 180 degrees, huwag kang lumingon 180. Ang ginawa ng asawa niya, lumingon ng 360. Oh, eh. Yung bagong liyog. Oh. Nag 360, bumalik lang din. Dapat 180, walang ano. Ganyan ang repentance, mga kapatid. Ganyan ang salvation. Salvation kaya yun, pinag-usapan, kala ninyo. Oo. Yan ang ibig sabihin na yan ang ibig sabihin that your salvation is already up for grab. Nandyan na talaga, grabe. Hawak ka na ng Diyos. Pero anong nangyari? May choice ka pa talaga. Kasi alam niyo yung salvation, by choice eh. Oh, if you refuse the salvation, wala magagawa ang Diyos. If you refuse, and if you resist the salvation of God, talagang matutunaw ka sa impyerno. Oo. Subukin niyo. Ngayon, hindi naman kayo hindi naman mawala ang kaligtasan niya. Oo. So, yon ang nangyari. Oh. So, Jesus Christ believed the story of Sodom and Gomorrah. O, totoo talagang salita ng Panginoon. Totoo yung Old Testament. Yeah. Oh. Di ba? Next. Jesus verified the story of Jonah. May nagturo ba kay Jesucristo? Oh Lord, basahin mo tong Book of Jonah. May dala-dala ba siyang scripture sa panahon yun? Wala. Bakit? All in His mind. Yung mga ganyang mga salita na yan, galing sa Kanya yan eh. Remember that He is the Word. Saan mababasa yan? John chapter 1. In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was with God. And the Word was God. And in verse 14, and the Word was made flesh. Okay? And the Word was made flesh. And we beheld His glory. The glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Di ba? And in the book of Genesis, Revelation, and His name was the Word. And His name is the Word. Sino yan? Jesus Christ. Tama? Okay? Kaya nga sabi doon sa 1 John chapter 2 verse chapter 5 verse 7, and there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, okay, and the Holy Ghost, and these three are one. Di ba? One God. Tama? Di ba? Alright. So, Jesus Christ verified the story of Jonah. Anong story ni Jonah? Jonah the prophet? Yung sumulat pa ng Book of Jonah. Si Jonah ay taga saan? Si Jonah ay taga saan? Taga Nineveh. Hindi ba? Pumunta si Nineveh. Pero si Jonah ay taga saan? Taga Galilee. Okay? Taga Galilee siya. Galilean siya. Okay? Taga Galilee siya. Kaya sabi ni Jesucristo, no prophet is accepted from his own country. Kasi si Jonah nga, hindi tinanggap ng kanyang mga walang niwala sa kanya. Okay? Taga Galilee siya. Alright? And the story was, alam niyo na kung ano yung story. Ang ginawa niya, inutusan siya ng Panginoon, punta ka sa Nineveh at mag-preach ka doon for salvation. Ay, galit siya eh. Oy, ito yung mga Assyrian Empire eh. Pambihira. Grabe ang ginawa niyan sa amin. Oh, sa aking mga ninuno. Grabe yan. Mga mababangis yan. Ayaw ko. Di ba ganyan ang tao pag kalaban mo? Sabihin ng Diyos, yung kalaban mong si Duterte, pag anuhin mo yan, bigyan mo yung salvation yan. Hindi, siniraan si BBM eh. Ayaw namin dyan. Ganun. Di ba? Minsan, magagalit ka ngayon. Hindi, parang utas ng Diyos, sabihan mo eh. Anong ginawa ngayon ni Jonah? Sige Lord, okay.
Akong bahala. Akong bahala. Yun pala eh. Sumakay ng barko patungong Tarshish. Okay? Patungong Tarshish. Oh. Eh, siyempre, makikita ng Diyos yan eh. Oops, anong ginawa ng taong ito? Oh, God prepared everything. Anong ginawa ng Diyos? He prepared a fish, a big fish. At ang pangalan ng fish na yun ay balyena. In English, whale. Oh, malaki. O, di ba? Di ba malaki yung maliit? Pero pag pating yun, Brad, sigurado, padalapa siya doon. Pero balyena eh, malaki. Okay? So, he was 3 days and 3 nights in the whale's belly. O, ano nangyari? O, di sa makatuwid, nung inuluwa siya ng isda, tumago siya sa yung punong kahoy na, hindi naman punong kahoy yun eh. Ano ba yung ano niyan? Gourd yung tawag dun sa ano na yun eh. Yung temporary ng silungan eh. Okay? Nung kinain naman ng nagagalit naman siya, pambihira. Eh siyempre, ikaw ba naman yung 3 araw sa isda? Anong mangyayari sa'yo? Andun ka sa ilalim ng sa loob ng isda. Alam mo, ang isda na buhay, mainit yan. Okay, tao, mainit yan eh. Oh, di ba? Pag nandoon ka sa ilalim ng kanyang bituka, for 3 days and 3 nights, ano daw, di maluto ka doon siguro. Kasi sa tingin na ng ano, di ba, ang panunaw natin, mayroong chemical yan para matunaw ang isang bagay pag kinain mo. Siyempre, sabi ng chemical, ito, tigas-tigas to ay. Siyempre, tao eh. Okay, so ano nangyari? O, di ba? Jonah was been in whale's belly for 3 days and 3 nights. Okay? Before he preached unto the people of Nineveh. Okay? That if they will not repent, there will be judgment. And Jesus Christ verified that story in the book of Jonah. Di ba? So, totoo, mga kapatid. You see how the inspiration of God unto His Word? And Jesus Christ said, if Jonah was the prophet, behold, greater than Jonah is here. Because Jesus Christ is a prophet. Also. Di ba? And Jesus Christ is greater than the prophet. Bakit? He is the fulfillment of all the prophecy of the prophets. Di ba? Ganon yun. He knows everything. Ang prophets, limited lang din ang kaalaman yan eh. They can predict something, they can prophesy something, if they will be used by God to prophesy. Pero, sa pagkakataong ito, when Jesus Christ said na He is greater than the prophet, ay talagang alam niya lahat Alam niya ang mangyayari. He is omniscient, He is omnipresent, and He is omnipotent. Tama? Yeah? Now, number 6. Jesus often quoted from book of Isaiah. The book of Isaiah, Jesus Christ quoted it. Ano namang istorya din sa book of Isaiah? And He said, Isaiah chapter 6 verse 9, 10, and He said, go and tell His people, hear ye indeed, but understood not, and say ye indeed, but perceive not. Make the heart of these people fat. Okay, dito muna sa tayo sa 9. Kasi baka ang perception natin, ang Jesus Christ or ang Diyos mismo ang nagpapatigas sa puso ng bawat isa. Remember, bago tumigas ang puso ng bawat isa para manampalataya kay Hesus Kristo, ang choice muna ng taong yan ay pinatagas muna niya. May choice yan na ayaw niya. Kaya ang Diyos, hinayaan ka. At mahirap pag ang Diyos mag-decide, patitigasin ang puso mo. Okay, ganun yan. Ano sabi dyan? And He said, go and tell these people, hear ye indeed, nakinig kayo sila, but understand not. And see ye indeed, but perceive not. Yung tinatawag na nagbingi-bingian at nagbulag-bulagan. Yun ang mahirap. Okay? So, pagdating sa kaligtasan o pagdating sa salvation ng Diyos about Israelites na hindi sila ma-flag or anuman, bumalik sila sa Panginoon, pag sila'y nagpabingi-bingi at nagbulag-bulagan, ang mahirap niyan kung ang Diyos sabihin niya, make the heart of these people fat. Di ba? Pagka ang katawan natin mga kapatid, mapuno na po yan ng taba,
Halimbawa, yung vein natin, yung ugat natin, parang tubo yan eh. Okay? Parang tubo. Tubo ba? Yung, ano ba sa Arabic yung tubo, Brad? Masura. Okay, masura. Pag ang tubo ng plumbing, sa mga plumbing, pagka marami ng kalawang yan, ang tubig kasi may pressure yan eh. Pag ang pressure ng tubig, kasi malakas ang pressure ng tubig eh, and yet, meron bumabara, ang tendency niyan, dahil sa lakas ng pressure niya, at wala siyang malabasan ng maayos, magbigay ng pressure yan banda rito, at katagalan yan, mag-crack yan. Pag nag-crack yan, mayroon ng tagas ang tubo. Tama? Okay. Imagine niyo raw kung ang ugat natin, ganon din ang mangyari. Pagka marami ng taba yan, ang dugo hindi na basta-basta makalusot. Pareho lang ang pressure mula sa puso kasi may pressure eh. Ang puso ang nagano yan eh. Okay, nagpapump eh. Ngayon, pagka hindi na ba maayos ang pagdaloy ng dugo sa mga kaugatan natin, sumasabog yan. In example ng Panginoon, na pagka ganito, patabiin mo yung mga ano nila, yung mga ano nila, make their heart weak. Yung sabi dyan, make the heart of these people fat and make their ears heavy. Yung mga tainga nila, pabigatin mo. At ang magpabigat sa mga tainga ninyo, yung mga impacted cerumen na yan, yung mga tutuli. Kung hindi man luga. Oh. So, makadinig ka kayo ng maayos? Hindi. Oh. Makapenetrate kaya ang salita ng Panginoon mo kung ang salita ng Diyos, kung ang puso mo ay matigas dyan, ayaw pakinggan ang salita ng Panginoon, puno ng mga bagay-bagay dito sa mundo. O paano? Paano ka mag-repent? Hindi. O paano ka mag-repent about salvation? Hindi. Andyan na sa iyo ang kaligtasan, ayaw mo. Sinabi sa iyo ang kaligtasan, ayaw mo pakinggan. Ay ito yung kaligtasan, ayaw mong unawain. Ang trabaho ng Holy Spirit for you to understand and to convince you. Pero ayaw mo. That's a form of resistance. Ang sabi ng Diyos, patabain mo yung mga ano yan, baka ma-convert na, maligtas yung mga yan. Because of your rejection. Because of the rejection of Israelites, ganun na nangyayari. Tama ho ba? Di ba? Di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Jesus Christ quoted the Old Testament words in the book of Isaiah. Doon sa Matthew chapter 13, yun eh. 14 to 15 eh. Okay? Yun lang din sinabi ni Jesucristo. Amen? Now, number 7. Jesus acknowledged Daniel as prophet. Ano sabi in Matthew chapter 24 verse 15? Ito, maganda to. Sinabi ni Jesucristo. Sabi niya, when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Ano ibig sabihin? Ang tribulation, mga kapatid, this particular verse in the New Testament, book of Matthew chapter 24, verse 15, ito po kasing tanong ng mga Hudyo. Di ba nagtanong ng mga Hudyo dyan? Sa Matthew chapter 24. Kailan ka ho talaga babalik? Ito ang pinaka-sinyales na makikita ninyo. During the tribulation, ito tribulation ang tinutukoy ni Jesucristo dito. Sa book of Daniel chapter 9, sinabi ng Diyos doon about the end times. Okay. Mayroong tinatawag doon na 70th week. Ang 70th week, ang tinatawag niyan yung pinaka-70, number 70 week. 70 week, ibig sabihin, years po yan ang pinag-usapan dyan. Okay? Doon sa book ni Clarence Larkin, about the end times, about the book of Daniel, pinaliwanag niya yan. Alam nyo, yung 7-year period, or 1 week, or the 70th week, or Jacob's trouble, or the days of the wrath of God, or the days of God, okay? Ang 7 years na yan, talks about a week, ika nga. Pero 7 years yan eh. So, 3.5 year, ito yung tribulation, okay? 3.5 year, magkaroon ng,
Of course, tribulation yan, magkaroon ng peace. Peace agreement. Parang ganon. May magpakilala din Antichrist, the first beast, sa Book of Revelation, chapter 13. Okay? At anong nangyari? Pagdating sa kalagitnaan ng year na yan, 7 years period, pagdating sa kalagitnaan, titigil ang ano ng mga Hudyo. Titigil yung pag-aalay or titigil yung form of worship nila. Titigil yan sa kalagitnaan at dudumihan ngayon ng beast, ng Antichrist. Okay? Katulad nung ginawa doon sa Book of Daniel, na kung saan nangyari na yun yung dinumihan ng templo, nung wasakin ni Epiphanes IV, yung temple of God. So, mangyayari din yan sa pagdating ng tribulations na yan. Mayroong first beast in the first 3.5 year, and mayroong pangalawang beast, which is Satan. I-possess niyang first beast. Ganun yun. May Antichrist mo na, first beast ang tawag, at mayroon ding second beast kung tawagin, na si Satan mismo, i-possess na yung first beast. At kagawa siya ng kapangyarihan. Okay. So, ganun yun. So, Jesus Christ, in this particular verse, in the book of Matthew chapter 24, verse 15, He acknowledged the book of Daniel when Daniel prophesied. Na nag-prophesy siya about the coming of the Lord. Amen? Ganun yan. Number 8. Ano sabi dyan sa Daniel chapter 9, verse 27? And he shall confirm the covenant with many of 1 week, and in midst of the week, sa 7 years na yan, in midst of the week, kasi week and years, parallel siya. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Patigilin niya. And for the overspreading of abomination, overspreading of abomination. Abomination means, yung ginawa ni Epiphanes IV doon sa Old Testament, ang ginawa niya, dinumihan niyang templo sa dugo ng baboy. Okay? And he shall make it desolate. Desolate means sirain. Even until the consummation of that determined shall be poured upon the desolate, and arms that shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice to dominion, and they shall place the abomination that will make it desolate. Mga kapatid, desolate means dumihan, sirain, ganun. Pollute. Okay? Number 8. Jesus taught and believed in the divine inspiration and infallibility of the Old Testament. Okay. In Matthew 5:18, John 10:35, and Matthew 24:35, sabi niya, in Matthew chapter 5 verse 18, he believed the Old Testament, the infallibility. Ibig sabihin, infallibility means without error. Walang mali. Infallible. Ano sabi niya dyan? For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle ni katiting shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Ibig sabihin, till all be fulfilled, meaning, if we are talking about prophecy, all will be fulfilled. If we are talking about the law, the application of the law, it will be established. Fulfill means, ibig sabihin, ibig sabihin, halimbawa, if we are talking about the law, i-fulfill ba talaga yan natin, or gawin natin sa New Testament? Hindi. Ang fulfillment, remember, the fulfillment in the New Testament, when we study about fulfillment of the law, means completion of the law. Kinokompleto ang purpose ng batas. Saan yun? Pointing your need of the Savior can perfect the law. Tama? Ganun yan. About the prophecy naman, okay, all will be fulfilled. Talagang mangyayari yan. One jot. Kasi pag hindi mangyari, hindi totoo ang Biblia. Alright? Ganun po yan. Oh, tama ba? Lilipas ang langit at lupa, pero ang salita ko, hindi po yan talagang magpatuloy yan.
Yan. Yan ang ibig sabihin ni Kristo. Kasi, alam niyo, when we are talking about end times or how God will going to melt, sa book of 1 Peter chapter 3, ang heaven na ito, tatlong heaven, tama? Tatlong heaven, right? First heaven, second heaven, and the third heaven. Amen? Okay? First heaven, ito po yung nakikita natin na may mga lumilipad. Okay? Alright. Oh, kabilang na po yan, yung mga eroplano nandyan. Diyan lang siya sa first heaven. Okay? Sa second heaven, andun na po yung mga celestial bodies. Okay? Sa third heaven, that is the abode of God. Okay? So, ibig sabihin, ang narating lang ng tao, second heaven. Kasi ang tao nakarating sa Mars. Hindi wala naman nakarating sa Mars eh. Nakarating sa buwan pala. Alright? Tama? So, sa pangalawang heaven lang narating ng tao. Because of science. Tama? But, the third heaven, walang nakarating doon. Liban ni Apostle Paul. But in a vision. Oh, di ba? Okay? Alright? Ganun po yun. Oh. Ang first and second heaven, tutunawin lang yan eh. Magmi-melt po yan lahat ng object na meron dyan. Kasama ang mundong ito. Okay? Kaya kung gusto niyo manirahan talaga dito, bahala kayo. Huwag niyo tanggapin si Jesucristo. Ganun lang yan eh. O, di ka, pisa ka dito. Oo. Ganun. Diba? Sabi ng Diyos, lilipas ang lahat, maliban sa aking salita. Bakit? Ano bang pinupunto ni Jesucristo when He said, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ano bang pinupunto niya? Mananatili talaga ang katotohanan. Na pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, ito lang ang mananatiling katotohanan. Na siguraduhin mo na ikaw ay ligtas para pag dumating yung pagbubuno ng mundo, wala ka dito. Nasa Mars na raw, sir. Nasa Mars ka na. Okay? Nasa langit ka. Okay? Alright? Pinupunto lang ni Jesucristo ang katotohanan. Na si Jesucristo mismo ang katotohanan. Amen ho ba? Amen. Di ba? Oh, John chapter 10 verse 35. If he called him gods, about the Old Testament. When Jesus Christ said, if he called them gods unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Alam niyo, dito sa lupa, maraming gods eh, kung tutusin. And people calling so many gods. Di ba? Oh. Nandito naman ang Panginoong Jesucristo. Dumating na nga si Jesucristo, pinapaliwanag na nga si God. In the Old Testament man, pinapaliwanag din who is God. Oh, di ba? Of these examples, mga kapatid, sabi dyan, of these examples above, the veracity of the numbers 2 to 7 have been attacked by higher critics of the Word of God. Sino bang pinaka-higher critics of the Word of God? Sino ang pinaka-kritiko talaga? Sa tingin nyo? Di ba? Isa lang. Sino? Si Satan. He attacked the Word of God in the Garden of Eden by questioning the Word of God. Parang abogado. Alam niyo, abogado ganito. Do not answer the question, but question the question. Oh. Ganun ang abogado eh. Oh. Tingnan mo. About the veracity of God, yung binanggit natin, 1 to 7, sabi dyan, 2 to 7 have been attacked by critics. Ano bang 2 to 7? Jesus verified the Genesis account of creation. Oh, Satan attacked the accounts of creation by what? By destroying the creation of the family. Satan destroyed it. Ang unang sirain ni Satanas, ang mag-asawa, ang pamilya. Yan talagang una niyang sirain. Remember that. Dahil pag nasira na yung pamilya, susunod na yung iglesia eh. Oh. Halimbawa, may isa dito, isa, dalawa, tatlong pamilya sinira ng dyablo at nasira ng talaga. Paano magsimba yan? May matitisod eh. Magka-division na yan. May mga sympathizer, mayroong hindi.
At anong sunod na mangyari? Magkagulo ang iglesia, mahati ang iglesia. Pag nahati ang iglesia, lalabas yan. Kung kanya-kanyang chismis yan, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang justification yan. Hanggang sa mga anak doon sa komunidad, hanggang sa buong komunidad, wasak. Yan. Yan ang gusto ni Satanas, mga kapatid. Satan is attacking the creation of God in marriage. So, ano pa? Ang pangatlo, the flood. Oh, Satan destroys it. Bakit? Paano niya sinira? Di ba ang mga mind ng tao? Gusto niyang iilayo sa salita ng Panginoon? About Sodom and Gomorrah. Oh, grabe yan. About in the book of Isaiah. Yan ang Satanas eh. The highest critics of the Word of God. Christ and Christianity stand or fall with the Bible. Ibig sabihin, if you are talking about the veracity of the Word of God, or else, kung sinungaling ang salita ng Panginoon, it will just fall. Para bang mamili ka lang ba? Totoo or hindi? Ayan, ganon. Ngayon, kung hindi totoo ang salita ng Panginoon, ay, marami tayong... Kung hindi totoo yung salita ng Panginoon, kung hindi totoo ang kaligtasan, kung hindi totoo ang sinabi ni Jesucristo, si Jesucristo ng pinaka-worst na sinungaling sa buong mundong nabubuhay. Kung hindi totoo yung sinabi niya. But many people transforms life. Tama? Amen. Because the Word of God is true and correct. Tama? Amen. Di ba? So, ganun yun. So, next week, ang pag-aralan naman natin ay about the inspiration of the New Testament. So, sa New Testament na tayo. Paano naman ini-inspired ng Diyos yan? Paano niya hiningahan ang New Testament book? Ano yung New Testament book uli? There are 4 kinds of the books of category in the New Testament. First, the first 4, ano tawag nun? The Gospels book. Gospels book mean God's spill. God spill. Sinabi. And later on, it took ni-rename na as Gospel. Or good tidings. Or good news. Dito sa 4 na ito na libro, Gospel ang tawag because it talks about the Lord Jesus Christ salvation para sa atin. Amen? Amen. And then ang sunod ay history. Starting from the book of Acts. Alright? Historical naman actually yan yung first 4 books at saka Acts. Okay? Pero gospel lang ang term sa first 4 books. Okay. And then, pagkatapos ng Acts ay mag-upisa sa book of Romans until the book of Titus. Oh. Epistles. Oh. The epistles of Paul. Yung tinatawag na Paulines epistle. Okay, Paulines. Until Philemon. Ha? Kasi magsimula doon kay Book of Hebrews, James, and Peter, and John ay tinatawag naman na the general epistle to the Jews, to the Christians, to the Jews. And then the last one is the book of prophecy in the Old Testament, which is the book of Revelation. Okay? So, now, next week, pag-aralan natin, pagkatapos niyan, ang the inspiration of the New Testament. Okay? The New Testament books. How Jesus Christ, how the Lord God inspired the New Testament. Okay? The New Testament books. So, tapos na natin ang Old Testament. So, may question ba kayo? So, kaya ang salita ng Panginoon na hindi totoo, the Old Testament, hindi kaya totoo or totoo? Totoo. Kinukot nga ni Yesu Cristo eh. Okay? Amen? Do you have any question? No. Amen. Amen? Naunawaan nyo ba ang salita ng Panginoon? Amen. May question ho ba kayo? Baka naman wala kayo naintindihan ha? Kaya question. Kasi walang question? Mabira. Okay, mag-question kayo mga kapatid, huwag kayong mahiya. Dito si Pastor, dito kami. Sagutin natin. Okay, mga kapatid? Amen? May kinong din si Jesus Christ yung the Queen of the South. Oh, the Queen of the South, yung sa Matthew chapter 24.
the Queen of the South. Nung pagkatapos sabihin ni Jesus Christ about Jonah, behold, greater than Jonah is here. At sumunod doon, si Solomon. Binanggit niya. And behold, sabi nga niya na si Solomon, alam niyo, sa panahon niya, when he has wisdom, at ang the Queen of the City of the South, ay talaga pumunta sa kanya to hear the wisdom of Solomon. Behold, greater than Solomon is here. Di ba? Dapat makinig tayo sa wisdom ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Kung wise si Solomon, the wisest man on earth had ever lived, okay? Mayroon pang mas wise sa kanya, si Hesukristo po yun. Kaya nga doon sa book of Isaiah, and his name shall be called, number 1, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace. Di ba? The Everlasting Father. Di ba? Sinabi yun doon eh. Oh, the wisest, greater than Solomon, si Jesus Christ. Bakit? Andito sa salita ng Panginoon. At ito yan eh. Okay? Amen o ba? Salamat sa Panginoon sa inyong pakikinig. I hope you learned something today. Alright? And glory to God. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Ito na lamang ang aming kalakasan sa panahon ngayon, O Diyos. Sa mga problema sa aming mga buhay, ang salita niyo na lamang, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong gabayan ang bawat isa, ang iglesyang ito, ang mga pamilya namin sa Pilipinas. Guide them, guide us, and fill us with thy words through the Holy Spirit. At patuloy mo po kaming gabayan, O God, sa sunod naming gagawin. And all throughout this day, give us victory. In all these things, we thank you and we pray. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Break time. Mga kapatid. Asa si Sister Joy? Wala din sister. Balik. Brad. Hindi kayo pumunta ng Miyerkules, kami lang kumakain ng supas, Brad. Inabot ng Huwebes. Sa'yo pala eh. Basag na.